sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabate sa lahat ng kapayapaan. Tayo po, mga kapatid, ay magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 31 sa atin pong mga himnaryo. Siyang iniligtas sa Diyos, ito'y kay Kristo Jesus, may dalaw ng Diyos. Ang umiibig sa Diyos, sunod, lahat ay nililimot, pabasa ng krus. Tayo ay sumunod sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Kung ikaw ay bagabag, ilagak, iingatan ka niya sa iyong lakad. Huwag kang mag-alinlangan kay Jesus, siya ang magliligtas sa bayan ng Diyos. Tayo ay sumunod sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Ating patuloy na sambahin, purihin, luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 132 ang atin pong susunod na aawitin. 132. Ang buhay kong kaloob ng Diyos na banal, ang tunay na tanging minamahal. Lahat ng bagay sa
siya sa lahat ng oras at sambahin buong waras kung tunay ngang marami ang lumalayo sa Diyos walang nagnanais na maghandog. Kaming mga anak mong nabukod, maging aliw ng iyong loob. Ang buhay ko'y kaya lamang may halaga kung tutupad ng utos ni Kristo Ama. Ang buhay ko'y hiram ko sa Kanya. Tanging siya rin ang kukuha. Patuloy nating purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Huling awit, mga kapatid, numero 33 sa atin pong mga himnaryo. Kung ang buhay mo'y ay nasa ragapan, huwag kang lupaybay lagi sa pagkawag kay Kristo Jesus mo isang galang lahat. Siya ang papawi sa lahat mong hirap. Huwag mang lupaybay ang iyong puso sapagkat nasa Kanya ang pangako. Huwag mang lupaybay ang iyong puso. Ang hirap mo'y papawiin, huwag mang lupaybay. Hawin mo sa landas na lalakaran ang alay mong igaling sa iyong buhay. Si Kristo Jesus ang iyong kaligtasan at sa buhay mo'y siyang aalalay. Huwag man lupaybay ang iyong puso sapagkat nasa Kanya ang pangako. Huwag man
Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, ating biyaya, paglilikas sa ating nagugupiling sa sanay hanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa paasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan.
sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, iginagalang, mga pinagpipitaganan po naming mga minamahal natin sa buhay, ang pagliligtas ay hinahangad at hinahanap ng Diyos. Nauna po magpapasimula sa ating mga sariling kaluluwa, sa ating mga kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo, at atin munang mga sariling mga mahal sa buhay. Binabati din po natin ang lahat ng ating mga kaibigan na bagaman hindi pa po sampalataya ng buong kapuspusan at buong kalooban, gayunman ay hindi nangapapagod o nanghihimagod man sa mga pakikipagkaisa sa atin sa ganito pong mga banal at dakilang layunin na makapaglingkod po tayo sa ating Panginoon Diyos, ang nag-iisang Diyos na buhay na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Binabati din po natin ang lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya na nga bautismuhan, tumanggap ng aral at nagpalubog ng kani-kanilang mga katawan sa ilalim ng tubig na siyang tinatawag na immersion underwater, ang paglulubog, paglilibing ng kanilang unang mga masasamang mga pagkatao, at nang sila po ay magsiahon sa tubig, sila na ating mga kapatid o kaputol sa pananampalataya, tinatawag po na mga anak ng Diyos. Nagpabautismo, kapangalang Diyos, Kristo Jesus, sa pamamagitan po ng salita o ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang iisang iglesia na pasulat po sa Biblia na binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 20 at versikulo 28, sa Bibliang Ingles na King James Version na pinanggalingan ng Tagalog. Church of God, He purchased with His own blood. Iglesia ng Diyos, binayaran niya ng kanyang sariling dugo. At kung sino po ang nagtayo at may-ari, kay Kristo Jesus. Unang Tesalonica 2:14. Ngayon po ay Huwebes na muli ng gabi at 31 na po ng buwan ng Hulyo, huling araw ng buwan na kasalukuyan taon 2014. At tayo po ay muling niloob, pinasapit ng Diyos sa Huwebes ng gabing ito upang tayo po ay huwag maantala, huwag mapatigil sa ating mga banal na katungkulan na iibigin natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang mga kalooban,
kung papaano sa langit ito ang ating gagawin, susundin. Buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, buong buhay natin. At wala po tayong karapatan na tanggihan o labanan kung hindi sundin po natin, sapagkat siya ang may-ari. Ang ibig niya, tayo ay manatiling nagtatapat sa Kanya hanggang Kanyang ikalawang pagparito o hanggang ating mga kamatayan. Kaya po sa Huwebes ng gabing ito, kalimutan po muna natin kung ano ang ating iinumin, kakainin, daramtin. Itigil muna natin ang paghahangad na kumita ng maraming salapi. Ang lahat po ng bagay na iyan, pag-aari ng Diyos. At siya rin po ang nangako sa atin na kung tayo po ay narito na sa Kanyang kaharian, na walang iba kung hindi ang bago at buhay na daan sa Kanyang katawan, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hebreo 10:19 hanggang 20, na ito nga po, ang samahan ng mga tao na Kanyang tinawag mula sa kadiliman, tayo na mga hentil. Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 10. Noong araw wala tayong Diyos, noong araw wala tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ngunit tayo po ay Kanyang tinawag, ginawang isang kaharian. Pagkasaserdote, ginawa tayong bansang banal upang atin pong sundin ang Kanyang mga kalooban. At anuman ang ating kakailanganin, sumampalataya tayo na ang ating Panginoong Hesukristo na ipinakilala sa atin bilang anak ng Diyos, na siya rin ang buhay na walang hanggan. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20, ang anak ng Diyos na Kanyang isinugo, ito ang tunay na buhay. Ito ang buhay na walang hanggan. Kaya kailangan po ang ating pananampalataya na ang Ama at ang Anak ay iisa, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo, ang Kanyang ebanghelyo, ang mga salita ng Diyos, ang tatlo pong ito ay iisa. Kapitulo 5, versikulo 7 ng Unang Juan. King James Version, there are three that bear record in heaven, the Father, the Words, and the Holy Ghost. These three are one. Tayo po, magpapasimula na. Ihanda na natin sa ating mga bahay ang mga Biblia. Tawagin na natin ang ating mga asawa, mga anak, mga mahal sa buhay at mga kasangbahay. Ititiklo po muna natin ang ating mga tuhod sa banal, sakdal at napakamalinis na pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na ikaw po ang Diyos na lubhang kagalang-galang, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na ikaw ang Diyos na tumawag, sinunod, pinaglingkuran ni Abraham, gayon din po ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga propeta sa bansang Israel, na sa huling araw na ito ay ikaw rin po ang pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan ng amin pong mga minamahal na mga magulang. Ikaw rin ang aming kinikilalang nag-iisang Diyos na buhay.
na pumapatnubay po sa amin. Una na nga po sa aming mga mag-aanak, sa aming mga kaibigan, at sa lahat po ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilas na mga kaliwanagan. Sa banal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklop namin ang aming mga tuhod, at kahit po kami ang pinakakakaunti, nag-iisa kami, tatatlo, dadalawa, kami ang pinakamaliit sa bilang. Panginoon, hindi namin ikinahihiya ang iyong pangalang Kristo Jesus. Masisilip mo po kami sa aming mga dampang tahanan, nangangayupa pa, nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Tanggapin mo, Ama, ang aming tao sa puso at walang katapusan po namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat, Panginoon. Napakamapayapa ng mga araw na matulin mo pong pinalipas, ipinaranas sa buhay naming mga mag-aanak, gayon din po sa aming mga kaibigan at mga kapatiran sa iyo pong banal na iglesia na nagsisipangalat po sa iba't ibang dako nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Salamat po, hindi mo kami binawian ng aming mga hiram na buhay. Salamat po, pinakain mo kami, dinamtan, pinalakas, pinagagaling mo ang aming pangangatawan. Salamat din, Ama, maging ang loob at labas ng aming mga tahanan, mga sasakyan at mga mumunting ari-arian, maging ang aming mga halamanan at mga hayupan, hindi mo po ipinaubaya sa lahat po ng mga kapindakanan at nangakaumang na mga kapanganiban, maging sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa napakaraming mga taong naglipana na may madidilim na puso at mga kaisipan. Salamat, Panginoon, dinaragdagan mo pa ang aming mga pananampalataya. Patuloy mong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay at pinatitingkad ang tunay na pag-asa namin upang kami po'y makapasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang kagalang-galang, ang napakamalinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Kung kami po, Panginoon, nagkulang at nagkasala sa iyo, nalalaman naming hindi mo dinirinig ang pananalangin, paglilingkod, pagsamba ng mga taong nababahira ng mga kasalanan. Alang-alang po, Panginoon, sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus, alang-alang po sa mga aral mong pinakananasa, pinakahahangad namin, na muli mo nawang ipakain, iparinig, ipaabot sa amin sa gabing ito. Patawarin mo po kaming lahat, Ama, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Hindi rin po namin nalilimutan ipagpasalamat sa iyo na maging ang lahat ng aming mga kabiyak ng puso, aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa maraming araw na nagdaan, binigyan mo rin po sila ng buhay, pinagbuksan mo ng magagandang kapalaran at ng mga kapayapaan, at patuloy naming idinadalangin tulungan mo po silang lahat, na matipon din sila sa iyong banal na iglesia. Sa ikalawang pagparito mo po'y magkasama-sama kaming lahat, makapasok po sa ipinangangako mong buhay na walang hanggan. Salamat, Amang Banal, hindi mo pa pinababayaan sina Emmanuel, sina Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, maging si JC, si BJ, JR at John Matthew, si Paul Norin at Sarah, si Michael, Laika, Joshua, Rebecca at Kay, si Prospero Jr.,
si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si David at Daniel Valencia, si Shannon, Ana Lira, Bayan Guanson, si Lolita, si Jacob Gonzales, si Jingjing, si Lenlen, si Susan, si Pe, si Adora Aquino, si Pido at si Victoria Malangkes, si Rosemary at si Flor, na ang karamihan po sa aming mga minamahal sa buhay na ito'y nangingibang bansa at nangingibang bayan para humanap ng kanilang kakainin sa araw-araw. Salamat sa iyo, Amang Banal, hindi mo sila iwinalay sa iyong makapangyarihang paningin. Sinagot mo po ang kanilang mga pananalangin, sinagot mo rin ang kanilang mga panambitan, pinalakas mo rin at pinagaling ang kanilang pangangatawan. At dalangin po namin sa iyo, Ama, patuloy mo nawa silang pakapagpalain at ingatan hanggang sa mata mo naming lahat ang ipinangangako mo pong kung saan ka naroon kaming lahat din naman ay doroon. Panginoon naming Hesus, salamat din. Maging ang aming mga kapatid sa laman. Hindi mo po pinabayaan tulad po ni Ekspektasyon, ni Prospero, ni Felicidad, Dolor, Eliezer at Neftali, ni Erlinda, ni Fe at ni Lolita, maging ang kanilang asawa at mga mahal sa buhay, gayon din ang mga kaibigan na ibinigay mong kasama naming nakikinig ng iyong mga banal na aral. Dumadalangin kami't sumasampalataya patungkol sa kanilang lahat. Nanaway ipagpatuloy mo rin po ang pamamatnubay sa kanila at patubuin mo rin po sa kanilang lahat, lalo na nga po sa aming mga kaibigan at kanilang mga kasangbahay at mga mahal sa buhay, ang iyong mga banal at dalisay mo pong mga aral. Panginoon naming Hesus, sa Huwebes ng gabing ito, idinadalangin din po namin sa iyo, nakikiusap kami, nang marami na sa amin na patuloy nang nagsisitanda, nanghihina, at nalalaman po naming malapit na rin ang araw po ng aming mga paghimlay sa aming mga libingan. Una na nga ang iyong alipin, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, ang aking mga kasama, si Prospero, si Glenda, si kapatid na Concepcion, si Floro, si Robert at Mercedita, si kapatid na Olivia at si kapatid na Mirna, si kapatid na Rogelio at si kapatid na Ekspektasyon. Lagi mo sana, Panginoong, hihipuin kami, palalakasin, pagagalingin, daragdagan pa po sana kami ng maraming mga araw at mga taon, hindi po para gugulin sa kalayawan, hindi para gamitin sa pagtatampisaw sa sari-saring mga luho at mga kasalanan, kung hindi tutulungan mo lamang kami. Gagabayan kami araw-araw ng iyong diwang banal, lubos kaming makapaglingkod sa iyo ng buong puso, buong pag-iisip namin, hanggang aming mga kamatayan. Ama, sa Huwebes ng gabing ito, ikaw po ang nag-iisa naming guro. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming obispo, ang aming pastor, ang nag-iisa naming saserdote ng aming mga kaluluwa. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang lahat ng mga bagay. Sa iyo lamang, Panginoon, iniaasa namin. Nasa Huwebes po ng gabing ito'y pakakainin mo po kaming muli ng iyong mga banal at mga dalisay mong aral. At kung dumating po sa amin ang iyong tinig, sa pagkasangkapan mo po sa bibig ng iyong hamak at wala mong kakabukabuluhang alipin, tumubo po sa aming mga kaibuturan, magbunga pa sa amin ng maraming mga bunga na mga gawang kabanalan. Amang Banal ang lahat po ng ito. Amin pong sinasampalatayanan, amin pong idinadalangin, na ibabasbas mo po, ibebendisyon mo po sa aming lahat. Ikaw po ang nagturo sa amin, anumang bagay ang aming hihilingin sa iyong pangalang Kristo Jesus. Ito ang iyong diringgin sa langit, ito po ang iyong gagawin, ang ipagkakaloob sa amin,
magmula ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po ay kunin na natin ang ating mga Biblia at atin na pong ihanda. Magpapasimula na po tayo sa banal na aralin na ibig ng Panginoong Hesus na kanyang ipaliwanag sa atin. Buksan po natin ang ating pinakapaksa. Mula po sa aklat ng Ebanghelistang si Lucas, sa kanya pong kapitulo 22 at versikulo 31. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niya na gaya ng trigo. Ang tinutukoy po dito na Simon, ito po yung Simon Pedro. Ang tunay pong pangalan ni Pedro ay Simon at ginawa pong Pedro na kung liliwanagin ay stone, maliit na bato. Ang pinakapaksa natin dito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niya na gaya ng trigo. Nang tawagin po ang 12 apostol, sa kanyang kapitulo 10 at versikulo 1, una-una po ang pangalan ni Simon Pedro. Basahin po natin para tayo ay huwag maligaw, kapitulo 10 at versikulo 1 ng San Mateo. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Ang una, si Simon, na tinatawag na Pedro. Hindi na po natin babasahin yung iba pang mga pangalan ng mga apostol. Sapagkat dito ang pinakapaksa natin sa 12, yung pinakaunang tinawag, kumbaga sa atin sa huling araw, pinakapanganay, pinaka-senior, at siya nga ang kinikilala ng maraming mga nagsasabing Kristiyano na si Pedro daw dahil ang pangalan bato tigas na di mamagkano. Kaya ang maraming relihiyon na mga Kristiyano daw, ang kanilang mga kaluluwa itinatayo nila kay Pedro. Dito po ay ibig kong maunawaan natin, si Simon na tinatawag na Pedro ay isang ordinaryong tao at hindi po siya makapangyarihan. At sa paksa nga po natin, hiningi ka ni Satanas. Kung si Pedro po tigas na di mamagkano talagang makapangyarihan, hindi po siya pagtatagumpayan ni Satanas. Upang ito'y lubos nating maliwanagan, ang paksa nga po natin, Simon, Simon, narito hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niya na gaya ng trigo. Nalalaman po natin kung paano yung tinatawag na pagliglig ng trigo. Wala pong iniwanan sa bigas sa atin sa Pilipinas. Kapag inaanin na po yung bigas, pinatutuyo muna ng konti sa araw at pagkatapos nililiglig para mahulog sa mga tangkay. At yun nga po ang bigas, tulad din ng trigo, pag nahulog na, kinukuha, pinupulot, yun ay ginigiling para maging pinakabigas, makain nating mga tao. Nang ibig lang ituro ng Panginoon dito, Simon, hiningi ka ni Satanas para ikaw ay mahulog sa pagkakakapit mo. Yaon lang ang ibig ituro dito. Maging sa Bibliang Ingles na King James na pinanggalingan, sa chapter 22 and the verse is 31, "And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan
had desired to have you, that he may ship you as wheat. Pareho rin po sa Tagalog. At sinabi ng Panginoon, Simon, Simon, narito, hiningi ka sa akin ni Satanas upang ikaw ay kanyang maliglig na tulad sa trigo. Ngayon ang ating itatanong bilang pagpapasimula, sa anong tagpo baga ng banal na kasulatan naganap ang salitang ito ng Panginoon na sinabi niyang hinihingi ka sa akin ni Satanas? Bakit sinabi ito ng Panginoong Hesukristo kay Simon Pedro? Ano ba ang dahilan? Buksan ninyo ang Lucas Kapitulo 22 at 15, ang siyang puno at dahil. At sinabi ni Jesus sa kanila, pinakahahangad ko na kanin nakasalo ninyo ang kordero ng Paskwang ito bago ako maghirap. 22. Sapagkat ang anak ng tao, ang Panginoong Hesukristo ang tinutukoy, ay yayaon, aalis. At yung pag-alis na yon, kumakatawan po doon sa kanyang paghihirap sa krus. Sapagkat ang anak ng tao ay yayaon, ayon sa itinakda. Nakasulat po yun, hindi maaaring hindi mangyari. Dadapwat sa aba niyang tao na magkakanulo sa kanya. Ito po yung tagpo sa araw na ginaganap ng Panginoon kasama ang 12 apostol, ang tinatawag na Last Supper, yung huling hapunan. Yan po ang hapunan, pinakahuli na sila'y kakain ng tinapay na walang lebadura at iinom ng katas ng ubas na siyang pinakasagisag ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Datapot ang pinakapaksa natin, mga kapatid, bakit nga ibinangon ng Panginoon ang salitang Simon, Simon, hiningi ka sa akin ni Satanas para ligligin ka na katulad sa trigo. Ito nga po ang pagpapasimula na sila nga po ay huli ng magkakasama-sama, magkakasalo-salo sa tinatawag na huling hapunan. At ano nga po baga ang sumunod na nangyari? Ano po baga ang sinabi ni Apostol Pedro nang mapakinggan niya, nang maunawaan niya? O nilang 12 apostol, naroon pa si Judas noon, na ito na ang huli nating pagsasama-sama hanggang sa ito ay gawin natin muli doon sa kaharian ng aking Ama sa langit. Doon maghahapunan uli sila. Na kumakatawa na nga po yun sa buhay na walang hanggan. Nang malaman ng mga apostol na magpapasimula na ang paghihirap ng Kristo, ano nga ang sumunod na nangyari? Lucas 22:33. At sinabi niya sa kanya, sinabi ni Simon Pedro kanino? Sa Panginoon, nakatalaga ako sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Nang mapakinggan ni Apostol Pedro ng mga apostol, yayaon na ang Kristo sapagkat meron ngang magkakanulo sa kanya at alam natin yan si Judas Iscariote. At pagkatapos nga po ng huling hapunan na ito, sumunod na nangyari, niyaya sila ng Panginoong Hesus sa halaman ng Getsemani, at doon naman ay ginanap ng Panginoong Hesus ang kanyang huling panalangin, na pagkatapos nga na siya makapanalangin sa Ama patungkol sa kanyang mga tupa, ay dumating naman ang mga alagad ng mga matatanda noon, kasama nga si Judas Iscariote. Yung pala ipinagbili na ang Judas Iscariote, ni Judas Iscariote ang Panginoon sa taginting ng 30 putol na pilak. Kaya nga ang sabi ng lalaking si Pedro, na siyang pinaka-leader nila noong araw,
mga kapatid na akala mo'y nagmamalasakit, Panginoon, sasama ako sa iyo sa kamatayan man o sa bilangguan. Matapang si Pedro. Dito'y pinakikilala ni Apostol Pedro ang kanyang mga pagmamalasakit. Ngunit, palibhasa ang Panginoong Hesus ay Diyos. Ano naman ang sinabi ng Panginoong Hesukristo? 22:33. At sinabi niya sa kanya, mga kapatid, 22:34, ang sinabi naman ng Panginoong Hesukristo. At kanyang sinabi ni Jesus kay Pedro, nang sabihin ni Pedro, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Ay nagmamalasakit. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, Pedro, hindi titilaok ngayon ang manok hanggang sa ikaila mo akong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. Si Pedro, palibhasa, nalalaman niyang siya ang unang tinawag, siya ang pinaka-leader. Kumbaga po sa huling panahong ito, siya ang pinaka-leader ng isang relihiyon, siya ang pinaka-obispo, siya ang makapangyarihan sa mga sumunod sa kanya, siya ang leader. Panginoon, sasama ako sa iyo sa bilangguan hanggang kamatayan. Kala mo mga kapatid napakalaki ng pagmamalasakit sa Panginoon. Palibhasa, nalalaman ng Panginoong Hesukristo ang laman ng puso ng isang tao. Sinabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, hindi titilaok ang manok hanggang sa maikaila mo ako ng 3 ulit. At yan po ang sumunod na nangyari nang siya nga po ay kaladkad na sa mga lansangan, pasana ng Panginoong Hesus ang krus, sinasampal na siya, niluluran, pinagtatawanan, sinisipa. Abay, 3 ulit na may lumapit sa kanya. May lumapit na babae. Ito'y kasama rin. Hindi ko siya nakikilala. Pagkatapos may lumapit pang isang wika nga, kung hindi ako nagkakamali, may katungkulan sa gobyerno, isang sundalo. Kasama rin ito ng Jesus na yan. Hindi ko siya nakikilala. At yung ikatatlo nga, nagtago na siya. Mga kapatid, naganap. Nangyari. Ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, Pedro, sinasabi mong sasamahan mo ako sa bilangguan man hanggang kamatayan? Ang ibig lang sabihin ng Panginoong Hesukristo, Pedro, paimbabaw ka. Katotohanan sasabihin ko sa iyo ngayon, 3 ulit na ikakaila mo ako bago tumilaok ang manok. At nangyari nga po. Sa makatwid, dito'y ipinakikilala ang kapaimbabawan ng mga apostol. Una na nga si Pedro. At dito ibig ko na ating tanggapin sa kasaysayang ito na napasulat na ang mga tao talaga hindi mo dapat pagtiwalaan. Wala talagang matuwid, wala kahit isa. Romanos Kapitulo 10, Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 18. Ang lahat ng tao ay sinungaling. Mga kapatid at mga magulang. At dito, ibig lang na ipakilala sa atin ng Diyos na tayong mga tao, hindi tayo dapat na magbitiw ng mga salita na hindi mo naman talaga niloloob. Ano nga, ang ipinakikilala ng banal na kasulatan at ito nga po, nagbunsod sa Panginoon upang ibangon sa atin ang ating paksa na Lucas 22:31. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niya na gaya ng trigo. Noong una, mga kapatid, tinitiyak sa atin sa kasaysayang ito na maging yung mga apostol, personal na tinawag ng Panginoong Hesukristo isa-isa. Unang-una na nga si Pedro, na ginagawa ng maraming mga tao ngayon, na pinagtayuan daw ng iglesia. Ang Pedrong ito'y mahina,
ang Pedrong ito'y walang kaya. Ang Pedrong ito, mga kapatid, paimbabaw, wala sa kanyang puso ng kanyang sabihing, Panginoon, sasama ako sa iyo, maging sa bilangguan hanggang sa kamatayan. Pero hindi naman pala yun ang kanyang saloobin. Ibinulgar siya ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa bunganga, sa salita. Kaya nga ano ang katunayan na sila'y mga paimbabaw, pakunwari, nung una. Makinig tayo mabuti mga kapatid, Ang pinag-uusapan natin dito, nung una, yung mga apostol na yon, akala natin mga banal kaya tinawag, hindi naman pala. Sila'y mga ordinaryong mga taong mga makasalanan, walang pananampalataya. At yung kanilang mga sinasalita ay wala talaga sa kanilang puso. Kaya nga sabi ng Panginoon, Pedro, hiningi ka sa akin ni Satanas. Mahina ka, ang ibig lang sabihin, bakit nga humina? Basahin natin ang Lucas 22:31. Simon, Simon, ibalik natin ang paksa. Narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niya na gaya ng trigo. 22:32. Datapwat, ano ang dahilan at hiningi siya sa Panginoon ni Satanas? Datapwat ikaw, ipinamanhi ko. Tila baga ang Panginoong Hesukristo pa nakiusap kay Satanas. Ano sabi ng Panginoon? Pero ipinamanhi kita. Parang sinabi ng Panginoon kay Satanas, wag mo namang hihingin sa akin si Simon Pedro, wag. Bakit nga po baga? Ano bang dahilan? At nakatuwaan ni Satanas na ligligin, hingin, ibagsak si Pedro sa kamay ng Panginoong Hesukristo. Ikaw ay ipinamanhi ko na huwag magkulang. Ayan, kulang ang alin? Ang iyong pananampalataya. Mahinang klase si Pedro, kulang. Mababaw ang pananampalataya ni Pedro. Kaya nakita ni Satanas, mahinang klaseng apostol to, liligligin siya. Mabuti lamang at nasaklolohan siya ng ating Panginoong Hesukristo, hindi kita ibinigay. At ang wika ng Panginoong Hesus, at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, kung tumibay na ang iyong pananampalataya, 22:32 ng San Lucas, papagtibayin mo naman ang iyong mga kapatid. Ayan! Mahina ka kasi Pedro Pero huwag kang mag-alala, hindi kita ibinigay. At kung ikaw muling makapanumbalik na kung liliwanagin kung lumakas na ang iyong pananampalataya, patibayin mo naman ang iyong mga kapatid. Alalayan mo naman ang iyong mga kapatid. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Dito po ipinakikilala ng Panginoong Jesucristo ang kanyang pagliligtas. Kapag ibinigay niya sa atin, tayo namang mga tao, kamukha ni Pedro, may katungkulan. Aalalayan naman natin ang ating mga kapwa-tao. At yan na nga ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Ang unang utos, iibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong buhay mo. At ang ikalawa, ang masama sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Iibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pedro, pag natutuhan mo ng ibigin ang iyong sarili, ang ibig lang sabihin, pag lumakas na ang iyong pananampalataya, aalalayan mo rin naman ang iyong mga kapatid. Chain reaction, mga kapatid. I-relay natin, ibibigay natin, ipagkakaloob naman natin ang kaligtasan sa ating kapwa-tao. Kaya nga malimit ninyong mapakinggan una sa lahat. Ang wika ng Panginoong Hesus, hindi ako naparito kung hindi upang hanapin ko ang nawawalan tupa sa bahay ni Israel. Charity begins at home. Kapag napalakas ko na ang aking kaluluwa, kapag napatibay ko na ang aking pananampalataya, yung pananampalataya ko na magliligtas sa aking kaluluwa, ibibigay ko naman sa aking pamilya. Una sa aking asawa, kay kapatid na Rosita, at pagkatapos sa aming mga anak.
Kaya, mga kapatid, ito'y isang bagay na dapat nating matutuhan. Para ano? Hindi tayo hingin ni Satanas, mga kapatid, na kamuka ng ginawa ni Satanas kay Pedro, hiningi sa Panginoong Hesus. Mabuti na lang hindi siya ibinigay. Kung hindi, nahulog siya. Kaya't maging nang mamatay na nga po, mga kapatid at mga magulang, yung katawan na ginamit ng Panginoong Hesukristo, at mailibing na ang Panginoong Hesukristo, ano nga ang ginawa ng mga apostol na ito? Makinig tayo mabuti, Wag kayong matataranta. Dito ipinakikilala ang pagpapatunay ng Panginoong Hesus o ng banal na kasulatan na nang unang tawagin itong mga apostol na ito, talagang ang bababaw ng kanilang pagkakilala at wala talagang pananampalataya pa sa Diyos. Kaya nga nang mamatay na at mailibing ang Panginoong Hesukristo, anong ginawa ng mga apostol? San Juan 21:2. Buksan natin, San Juan 21:2 hanggang 21:6. Ganito po ang sinasabi. Sama-sama nga si Simon Pedro, si Pedro na naman, siyang pinaka-leader Nang nakalibing ng Panginoong Hesukristo, anong ginawa ni Pedro? Sama-sama nga si Simon Pedro, gayon din si Tomas na tinatawag na Didimo, si Natanael na taga-Kana ng Galilea, at ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pa sa kanyang mga alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, leader Leader si Simon Pedro, mga kapatid. Nang nakalibing ng Panginoong Hesukristo, tinawag niya ang ibang mga alagad. Ano sinabi ni Pedro? Mangingisda ako. Sinabi nila sa kanya, kay Pedro, kami man sasama sa iyo, mangingisda rin kami. Sila'y nagsiyaon at nagsilulan sa daong, mga kapatid at mga magulang para mangisda. Sa makatwid, para ipakilala ang kawalan ng pananampalataya sa pagkatawag sa kanila ng Panginoong Hesukristo at talaga namang hindi pa naibabaon sa kanilang puso at isipan ang kahalaga ng pagkaapostol. Habang nasa libingan ng Panginoon, akala nila tapos na. Akala nila patay na ang kanilang tawag na mangaral ng Ebanghelyo. Akala nila wala na silang obligasyon sa Panginoong Hesukristo. Ang wika ni Pedro, babalik na ako sa pangingisda. Sasama kayo? Sasama rin kami. Sumakay sila sa daong at nangisda. At nung mga magbubukang liwayway na, si Jesus ay tumayo sa baybayin, gayon may hindi na pag-alaman ng mga alagad na yaon ay si Jesus, biglang dumating. Biglang dumating ang Panginoong Hesukristo. Mangingisda na uli kami. Mga mangingisda naman kami dati. Patay na ang Kristo. Wala palang pananampalataya itong mga taong ito na yung kanilang Panginoon babangon na maguli. Hindi nila inisip na sila'y may banal na katungkulan, kaya sila tinawag, kaya mangingisda na uli kami. At nang gabing yaon habang sila'y nangingisda, tumayo sa baybayin ng Panginoong Hesukristo. At sa kanila nga ay sinabi, mga anak, meron ba kayong mang makakain? Nagsisagot sila sa kanya na sinasabi, wala. Sa makatwid, ang ibig lang sabihin dito, meron na ba kayong mga nahuli dyan para makakain tayo? Wala. Ano sinabi ng Panginoon? At kanyang sinabi sa kanila, ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong at makakasumpong kayo. Inihulog nga nila ang lambat at hindi na nila mahila dahil sa karamihan ng isda. At sa kasaysayan, nagkasira-sira, nagkapunit-punit. Yung lambat sa dami po ng kanilang nahuli. Na yun ay kapangyarihan ng Diyos nang sabihin sa kanila ng Panginoong Hesus, mga anak, meron ba kayong makakain? Wala! Wala kaming huli. Ipukol ninyo sa kanan ang lambat. Sinunod nila? Nangyari ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo sa tambak na isda. Mga kapatid,
na ano lamang ang ibig ituro nito. Abay, nang mamatay ang Kristo, babalik na kami pa sa paghahanap buhay. Ganyan naman talaga nangyayari ngayon Ay, hindi ba? Mga kapatid, nakikita natin, pagka wala ng pakinabang, ayun na. Aalis na ako sa iyo. Wala na akong kinikitang wika nga, pakinabang sa iyo, babalik na ako sa pangingisda. Patay na ang Kristo Hindi na tayo makakakain ng libre. Hindi na tayo makakakita ng milagro, ng pagpapagaling, ng kapangyarihan ng Diyos. Dadapwat sila ang unang pinuntahan ng Panginoong Hesukristo nang siya'y magbangon sa mga patay. Mga kapatid, at dito'y ipinakikilala sa kanila ang sinabi niya sa aklat ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Akala nila makikinabang sila kung babalik sila sa pangingisda at kalimutan na nila ang Kristo. Anong ginawa ng Panginoong Hesukristo? Nang magbangon siya sa libingan, siya ay una-unang pumaroon sa dagat na pinanguhulihan ng isda ng mga apostol at ipinakita niya ni Jesus sa mga apostol na ito, kung kayo'y lalayo sa akin, iniwanan na ninyo ako, kala nyo ako'y patay. Mga kapatid, wala kayong magagawa. Kaya nga, nangisda sila, wala ang Panginoon, wala silang nahuli. Pero nang magpakita ang Panginoon, ihulog ninyo sa kanan ang lambat na pag-unawa nila. Yung lalaking nasa baybayin sapagkat malayo na kanilang sinunod, yaon ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang mga huling tanong natin, gaano pa po baga karaming mga araw? Eto na. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong matataranta Nang tawagin yan 12 apostol, wala pa po yan. Wala pa pong mga pananampalataya yan. Kaya nga hiningi ni Satanas si Pedro, pinaka-leader Mga kapatid akala ng mga tao, tigas kang di mamagkano, kaya sa ibabaw mo itatayo ko iglesia ko. Nagkakamali kayong mga simbahang kinagisnan. Ang iglesia po ng Diyos na tunay, na tayo ng Panginoon, hindi itinayo kay Pedro. Kayong mga Romano, tayo kayo kay Pedro, kaya mahihina kayo. Ang tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, itinayo sa pamamagitan, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng malaking bato. At yung malaking batong yon ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, basahin niyo San Mateo Kapitulo 7, 21 hanggang huling mga talata. Ang nakikinig ng aking mga salita at ito'y aking at ito'y kanilang ginagawa. Itutulad ko sa mga taong matatalino, nagtayo ng kaluluwa o ng bahay sa ibabaw ng malaking bato, bumuhos ang malalakas na ulan, humampas ang malalakas na alon at mga hangin, hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Malaking bato. Kung nakatayo kayo kay Pedro, kayong mga taong nagtayo na mga mangmang, nagtayo ng bahay sa buhanginan. Basahin ninyo ang Biblia. Mag-aral kayo, mga kapatid. Gaano pa po bagang gaanong karaming mga araw ang ginugol na muli ng Panginoong Hesukristo sa pakikisama sa mga apostol nang siya'y mabuhay na mag-uli sa mga patay, ayon sa itinuturo ng Biblia para lumago ang kanilang pananampalataya. Gawa ng mga apostol, Kapitulo 1, versikulo 3. Na sa kanila namay napakita rin siya na buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Pagkatapos na siya'y makapaghirap, napakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. 40 days, mga kapatid. 40 araw. Kasama silang muli ng ating Panginoon at tinuturuan. At sa 1-2 hanggang sa araw, natanggapin siya sa kaitaasan,
pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. 40 araw tinuruan sila. Ano nga ang pinakamahalagang turo? Ano nga ang pinakamahalagang aral na itinuro sa kanila ng Panginoong Jesucristo bago sila iwanan? San Juan 21:15. Kaya nga't nang nangakapagpawing gutom na sila, San Juan 21:15 hanggang 17, ay sinabi ni Jesus kay Simon, Simon, kasi si Simon Pedro ang pinaka-leader Pag sinabi mo kay Simon, sasabihin niya sa iba pang mga alagad. At ng pagkakataong yun, 11 na lang sila at wala pa si Apostol Matias, hindi pa inihahalal noon. Mga kapatid, at sinabi nga ni Jesus kay Simon, nang sila'y makapagpawing gutom na, Simon, iniibig mo baga ako ng higit kaysa mga ito? Higit sa pagkain, higit sa isda, higit sa kabuhayan, higit sa hanap buhay. At sinabi niya sa kanya, O Panginoon, nalalaman mo, kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga kordero. Unang ulit. At sinabi niya sa kanyang muli, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kanya, O Panginoon, nalalaman mo kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. At sinabi niya sa kanya sa ikatatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya'y sinabing 3 ulit, iniibig mo ba ga ako? At sinabi niya sa kay Jesus, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Amen. 3 ulit. Tsaka lamang nabuksan ang mata ng puso, una ni Pedro, at ng iba pang mga apostol na na ang paglilingkod sa Panginoong Jesucristo walang katapusan. Kahit na inaakala mong patay ang Kristo, hindi naman namatay kawalan nga ng pananampalataya wala nga pananampalataya pa si Pedro at ang mga apostol, kaya sila hinihingi kay ni Satanas sa Panginoon para ibagsak sila tulad sa trigo. Pero hindi ibinigay ng Panginoong Jesucristo si Simon bilang siyang pinaka-leader ng mga apostol, pinakamatanda. At dito nakisama pang muli, 40 araw, ipinupukpok sa ulo nila, pakainin mo ang aking mga tupa. Kaya nga po, ang pagpapakain ng mga tupa ng mga kordero ng Diyos, pinakamahalagang katungkulan na dapat maunawaan ng mga tao, mga kapatid at mga magulang. At upang matupad ang sinasabi sa mga banal na kasulatan tulad po sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 10, na tayong mga tao, lalo na nga tayo bilang katawan ni Kristo, nabautismuhan sa Ama, Anak at Espiritu Santo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, meron po tayong lahat na katungkulan. Hindi lamang si kapatid na si Rilo, hindi lamang si kapatid na Prospero, hindi lamang kami na meron ng mga katandaan sa loob ng iglesia, kung hindi ang lahat ng mga membro na nabautismuhan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano ang katungkulan? 2:10, sapagkat tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ano ba yung mabubuting gawa? 7:12, Romanos, ngayon nga ang utos ay banal, ang utos ay banal, ang utos ng Diyos matuwid at mabuti. Sa makatwid tayo, ginawa ng Diyos, binigyan ng larawan ng Diyos, para hindi para kumain at matulog, hindi para magpasarap, hindi para lamang mag-aral, magkaroon ng diploma, mag-asawa, magpasasa sa buhay. Hindi po. Meron tayong pinakamahalagat banal na katungkulan. Susunod tayo sa utos ng Diyos na banal, matuwid at mabuti. At ang isa nga po sa mga utos na banal, matuwid at mabuti sa Hebreo 13:16,
to do good and to communicate ang paggawa ng mabuti at ang pamamahayag, pangangaral ng Ebanghelyo. Huwag ninyong kalilimutan, sapagkat sa gayong mga hain, yun ang ating handog, yun ang ating pagsamba sa Diyos, ang Diyos totoong nalulugod sa atin. Amen. Mga kapatid, at dito mapapatunayan natin na mas matitibay ang pananampalataya natin kaysa kay Pedro. Panginoon, sasama ako sa iyo hanggang kamatayan, hanggang sa kulungan. Dito, sa atin sa huling araw, higit na tayo mapapalad sa mga apostol. Bakit? Hindi natin sila nakasama, hindi natin sila nakaugnayan ng personal. Bagaman hindi natin nakita ang Kristo, higit tayong mapapalad. Bakit? Kung sinusunod natin ang alin? Ang lahat ng kanyang mga utos, katulad na nga ng pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon na inyong nakikitang sinasabog ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa huling araw na ito. Ginugugol namin ang aming mga buhay, ang aming kabuhayan, ang lahat ng aming makakayanan para makarating sa lahat ng tao. Ang tinatawag na katotohanan ito ng libre at walang bayad. Kaya nga ang wika ni Apostol Pablo sa Pilipos Kapitulo 1, versikulo 20 hanggang 21, ang tunay na kadahilanan at tayo nilalang ng Diyos upang lumakad kay Kristo na inihanda ng Diyos na mga mabubuting gawa upang siya nating lakaran. Basahin natin Pilipos 1:20 hanggang 21. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, na sa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan, na gaya ng dati, gayon din naman ngayon. Dadakilain si Kristo sa aking laman, maging sa pamamagitan ng kabuhayan at sa pamamagitan ng kamatayan, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Amen! Mamamatay tayo sa loob ng iglesia. Dinadakila natin sa ating mga sariling katawan, sa ating mga pamumuhay sa araw-araw, ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag sinusunod natin ang kanyang mga palatuntunan, higit na nga kapag iniibig natin ang ating kapwa-tao, kapag itinuturo natin sa kanila bilang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang kanyang kagilagilalas na katotohanan o ang kanyang ebanghelyo. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakai kailanman. Hindi tayo makakatulad kay Pedro. Hiningi ni Satanas sa Panginoong Jesucristo, mabuti hindi ibinigay. Kaya tayo, humiling tayo sa Panginoong laging daragdagan ang ating pananampalataya. Huwag tayong bibitiw. Kumapit tayo ng mahigpit sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang ebanghelyo, sa kanyang mga aral, sa kanyang mga salita. Na dito po, magagawa natin ang lahat ng mga bagay. 3:14 ng Pilipos, ang lahat ng bagay aking magagawa. Bakit? Pinalalakas ako ng aking Panginoong Jesucristo. Amen. At ngayon, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Tunawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatin, purihin ang pangalan ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa inyong lahat, hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po.
sa inyong lahat.